Magandang araw mga kababayan, ito po ang 53.1 DC Radyo Emiliano, hatid ang balitang mabilis, malinaw at totoo. Kaninang madaling araw, niyanig ng magnitude 5.2 na lindol ang bahagi ng Mindanao. Ayon sa ulat ng PHIVOLCS, ang sentro ng pagyanig ay naitala sa karagatang sakop ng Davao Occidental bandang alas 2 ng madaling araw. Sa inisyal na ulat ng ahensya, tectonic ang pinagmulan ng lindol. Ibig sabihin, galing ito sa paggalaw ng mga fault line at hindi sa ilalim ng bulkan. Naramdaman din ang pagyanig sa ilang bahagi ng Davao City, General Santos at Sarangani na may intensity na 2 hanggang 3 sa mga nasabing lugar. Wala namang naiulat na malakihang pinsala o nasugatan dahil sa lindol. Ayon pa sa PHIVOLCS, wala ring inaasahang tsunami dahil sa lokasyon at lalim ng lindol na nasa 80 kilometro. Gayunpaman pinaghahandaan o pinag-aalalahanan pa rin ang publiko na maging alerto sa mga posibleng aftershocks. Sa ngayon, patuloy pa rin na minomonitor ng mga lokal na otoridad ang sitwasyon at nakikipag-ugnayan sa NDRRMC para matiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayan sa rehiyon. Pinapayuhan ng mga eksperto ang lahat na manatiling kalmado, i-check ang kaligtasan ng inyong mga bahay at alamin ang pinakamalapit na evacuation area sakaling magkaroon ng malakas na aftershocks. At para sa ating balita, tandaan na laging maging kalma at para sa ating pinakabagong update sa lindol at iba pang balita, manatiling nakatutok sa 53.1 DC Radyo Emiliano, ang boses ng bayan sa panahon ng sakuna. Para sa weather balita, tropical storm na si Bagyong Ramil na pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 2:30 ng madaling araw ay nag-intensify ito bilang tropical storm at huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 305 km sa silangan ng Huban, Sorsogon. At taglay nito ang lakas na hangin ng 65 km per hour malapit sa sentro. At pagbugso ng hangin na umaabot sa 80 km per hour na kumikilos tungo kanluran sa may lakas na 20 km per hour. Ngayong araw, ay asahan ng marami ang direktang epekto ng Bagyong Ramil sa malaking bahagi ng Luzon, tulad ng Catanduanes, Camarines Sur at Camarines Norte. Maging maingat at handa sa posibleng flash flood at landslide dulot ng malakas na pagbuhos ng ulan. Samantala, sa bahagi ng Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon at ibang lugar sa Visayas ay makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot ng ekstensyon ng Bagyong Ramil. Ayon sa latest forecast analysis ng Pag-asa, ating asahan mamayang hapon o gabi ang paglandfall ng bagyo sa area ng Catanduanes na tatawid sa Northern at Central Luzon bukas ng umaga, Oktubre 19, 2025 at mananatili bilang tropical storm. Nagpapaalala ang DZ Radio Emiliano na maging handa at maingat ang lahat sa epekto ng nasabing bagyo. Ako, si Darlene Braga, nagbabahagi ng Weather Balita, 53.1 DZ Radio Emiliano. Fashion is here. Ang pinakainihintay sa mundo ng glamour ay nagmistulang isang panalong nakamtan ng LGBTQIA+ community dahil ang Face of Manila Fashion Week 2025 ay ang ating very own fashion influencer na si Mimi Ye. 8 local brands, Inigo, Oxygen, Andrea Titanco, Randolph, Victor, Viña Romero, Chris Nick at DBTK are expected to dominate the runway and make noise for Filipino fashion. All eyes on you. All this fancy and glimmer will be held on October 16 to 19 at SM Aura. Major celebrities Gabby Garcia, Michelle D, Cali Versosa, Max Collins at Rian Ramos graced us with their presence for showing up to support and give noise for Filipino fashion excellence. We see you. Ako si Sam, naghahatid ng latest sa fashion business para sa 53.1 DZ Radyo Emiliano. Buhayan is here. Hi, hunties. Guess what? Our Queen Celeste Cortesi, Miss Universe 2022, is back in the headlines, pero hindi dahil sa pageant, kundi dahil sa kanyang kind heart. Wow! Nag-donate siya ng 10 million galing sa kanyang lip care brand, Azul, para sa mga biktima ng lindol sa Cebu at Davao. Relief goods, shelter at tulong sa pagbangon. Lahat yan, carry ni Queen Cortesi. At sa mga nagsabing di siya Pinoy enough, well, look at her now. Mas Pinay pa siya sa sinigang sa tag-ulan. Sa dami ng basyo sa mundo, si Queen Celeste pinili pa rin maging humble. Ganyan ang tunay na reyna. May puso, hindi lang corona.
Kaya mga hunties, suportahan natin si Queen Celeste Cortesi. Stay tuned for more chika and inspiration dito lang sa inyong Lifestyle Beat. Ako, si Hako, naghahatid ng latest chika sa hanap buhay. 53.1 DC, Radyo Emiliano. Stay tuned ha! Ang oras natin ngayon ay alas 12:20, hatid sa inyo ng NOR. Magandang araw mga sports fanatics! Matapos ang masakit na pagkatalo sa JRU Heavy Bombers, nagpasiklab muli ang San Beda Red Lions at dinomina ang EAC Generals na may 81-64 ang final score sa laban na ginanap sa Phil Oil Eco Oil Center. Mula unang quarter pa lamang, kontrolado na ng Red Lions ang laro. Matinding depensa, mabilis na transition at mahusay na ball movement ang nagbigay sa kanila ng double-digit lead. Bumida sina Jante Miller at Jacob Cortez sa opensa, habang muling nagbalik si Yukin Adrada mula sa injury. At agad siyang nagparamdam ng presensya sa court, nagtala ng 12 points, 6 rebounds at 2 assists sa loob lamang ng 24 minutes. Ayon kay head coach Yuri Escueta, malaking bagay ang composure at teamwork ng koponan sa panalong ito. Anya, ang importante sa kanila ang makabalik sa tamang mindset at ipakita kung ano talaga ang San Beda pagdating sa larangan ng basketball. Sa panig naman ng EAC Generals, hirap silang makahanap ng momentum kahit pa nagpakita ng ilang mini run sa third quarter. Dahil dito, bumaba pa lalo ang standings ng Generals. Sa panalong ito, pinatatag ng San Beda ang kanilang kampanya para sa Final Four ng NCAA Season 101. Ako si April Almohela, nag-uulat para sa DZ53.1 Radyo Emiliano. I am ready! B1 ready para sa lindol. Sa kabi-kabilang pagyanig sa bansa, mas ligtas ang may alam. Ito ang isang paalala mula sa B1 Ready. Kapag lumindol, tandaan ang tatlong simpleng hakbang. Duck, cover, and hold. Duck, yumuko agad. Iwasan ang mga bumabagsak na bagay. Cover, pagtago sa ilalim ng matibay na lamesa. Hold, hawakan ng mahigpit hanggang huminto ang pagyanig. Pagkatapos ng lindol, manatiling kalmado. Lumabas sa ligtas na lugar, iwasan ang mga sirang gusali at makinig sa mga opisyal na anunsyo ng otoridad. Mahalaga ring nakahanda ang go bag o emergency bag sa oras ng sakuna. Narito ang mga pangunahing laman nito. Malinis na tubig at pagkain hanggang 3 araw. First aid kit at mga gamot. Flashlight at extra batteries. Whistle para makahingi ng tulong. Power bank o charger. Ekstrang damit at kumot. Mga importanteng dokumento katulad ng ID at birth certificate at hygiene kit. Tandaan, ang kaligtasan ay nasa kamay mo. Be alert, be calm, be one ready. Isang paalala mula sa PHIVOLS, Red Cross, DOH at ng himpilang ito. Ito po ang 53.1 TC Radyo Emiliano, hatid ang balitang mabilis, malinaw at totoo. Ako po, si John Liena para sa B1 Red. Ang oras natin ay alas 12:21 ng tanghali. At ito ang mga balitang inantabayanan, tinutukan at inyong pinakinggan. Muli ito ang 53.1 DC Radyo Emiliano, hatid ang katotohanan.